Hello, grade 7, and welcome to another lesson of Music and Art 7 for quarter 4. I have created this instructional video as a supplementary learning material na pwede ninyong mabalik-balikan as a review. And also, this was created because I was out for Mimaropa last time para hindi tayo mahuli sa lesson natin, especially parating na ang exam. So now we will discuss integrative creative works of selected Philippines and Southeast Asian music and arts. So for our subtopic number 1, we will be exploring performing arts and visual arts of selected Southeast Asian countries. So pag-uusapan natin yan. So una, pag-usapan muna natin ano nga ba itong integrative art na sinasabi. So when we say integrative art, this also referred to as interdisciplinary art, and this is like a combination of different art forms. Okay? So it is a form of artistic expression that blends two or more traditional separate art forms to create a unified whole. Ibig sabihin, halimbawa, pwedeng pagsamahin natin yung painting, sinama mo siya sa architecture, at sinama mo siya sa sculpture para makabuo ng isa pang art form. So, yun na yung tinatawag nating integrative art. Another example, pagdating naman sa performing arts, halimbawa, kumanta ka, hindi ka lang kakanta, pero sasayaw ka rin, or at the same time, may acting din na parang theater. So, pinagsama mo yung iba't ibang art forms na yon to create another kind of art or another kind of performing art. Kaya, yun yung tinatawag nating integrative art. So, this is under integrative art. So, we have musical plays. So, when we say musical plays, these are seen as a fun and engaging way to tell a story. So, this is a combination of music, merong singing dyan, meron ding dancing, and syempre, hindi mawawala yung acting. So, this is an example of integrative art. Hindi yung kakanta ka lang, pero may sayaw din, at the same time, meron ding acting. Also, may mga background music din yan, may mga live na pinaperform ng musical instrument. Yan, kasama din yan. So, this is an example of musical play. We have the Miss Saigon. This is a Filipino adaptation of the international musical with a local twist. At ang bida naman dito sa Miss Saigon na to ay kilalang kilala si Miss Leia Salonga na nakikita nyo dyan sa picture sa itaas ko ng mukha ko. Okay. Another example is ang Huling El Bimbo or The Last El Bimbo. This is a rock opera based on the Eraserheads music. Kung alam niyo yung kantang Huling El Bimbo, ginawan yan ng isang opera. Ano yung opera? Pag sinabi nating opera, this is a kind of theater na kung saan kinukwento yung story at ina-acting sa pamamagitan ng pagkanta. So, imbis na regular lang na dialogue, nag-uusap na ganyan, nag-uusap sila in a form of singing. Yan. So, that's opera. Another contemporary productions of Broadway musicals like yung Les Miserables and The Lion King, yan, example din yan ng musical plays. Ayan. So, another is, we have the traditional epics. Yan. So, Filipinos have a rich tradition or oral epics passed down through generations. And these epics often tell stories of mga heroes, mga creation myths, cultural values, yung mga yan. So, may mga iba't ibang examples ng traditional epics na sumikat dito sa Pilipinas. Isa na dyan yung Biyag ni Lamang or The Life of Lamang. So, itong Biyag ni Lamang, this is an Ilocano epic, and this is about a young hero with extraordinary power. So, mamaya ipapanood ko sa inyo itong example na to, itong Biyag ni Lamang, para malaman natin ano nga ba itong story ni Biyag ni Lamang. Another example of traditional epics is this Hudhud ni Aliguyon or The Chant of Aliguyon. Ito naman ay epic
from Ifugao, or this is an Ifugao epic about a conflict between two tribes. So, yan yung parang problema or pagtatalo ng dalawang tribo. Yun naman ang kwento niyan. And we have another epic, which is Darangin. This is a Maranao epic. So, Maranao epic about a series of adventures of a royal family. Yan. So, yan sila kung makikita nyo dyan sa picture. Ayan sila. So, kinukwento lang dyan or dinidescribe dyan sa epic na yan yung story ng adventure nila, ang paglalakbay nila. And, syempre, puppetry. So, iba't ibang klase ng puppetry that is also under integrative art. So, pag puppetry kasi, hindi lang naman yung nung nag-act ka lang or nag-puppet ka lang, may mga background music yan. So, at the same time, yung paggawa mo pa lang ng puppet is an example or combination na siya ng painting and sculpture. Yan. So, puppetry is a beloved folk art from hindi lang naman dito sa Pilipinas, maging sa iba't ibang bansa din, So, it's a beloved art form in the Philippines. So, it's seen as a way to entertain and educate audiences of all ages. Pero, commonly, yung mga kabataan, yung mga bata pa talaga, kids, sila talaga yung mas nakaka-appreciate ng mga puppet shows, 'di ba? So, dito sa Pilipinas, meron tayong iba't ibang mga kilalang, 'di ba, puppets or puppeteers. Ngayon, may mga shadow puppets. Yan. Sa ibang bansa naman, meron tayong like wayang kulit na na-discuss din natin nung last quarter. So again, this is an example of integrative art kasi nga, hindi lang isang klaseng art form ang meron dito, kundi pinagsama-sama na. And, syempre, hindi mawawala ang festivals. So, itong festivals na to, it's not just about dance, but also showing cultures na meron doon sa lugar. And at the same time, nandyan na yung pagiging artistic ng mga sumasali, simula sa paggawa ng costumes, mga props nila, mga maskara, yung iba't ibang mga pinapakitang arts doon. And at the same time, pinapakita din yung skills nila sa pagsasayaw, skills nila sa pagtugtog na iba't ibang musical instrument. At ang galing nilang mag-relay ng kwento, specifically doon sa kultura na meron sila. Yan. So, fiestas and festivals are different. So, pag sinabi natin fiesta, this is a religious celebration, particularly honoring a patron saint or yun nga, mga santo, in-honor natin sa isang lugar. So, it is usually it involves a religious processions, may mga festive mass, and also mga social gatherings. Pag sinabi naman natin festival, it can either be religious or secular, pwedeng dalawa yon. And it is celebrated in a wider range of themes. Pwedeng pagpapakita ng kultura, or pwedeng ipakita nila dun sa tema nila yung good harvest, halimbawa anihan, or pagpapakita ng maraming ani, or pagpapakita ng maraming huli ng mga isda, yung mga ganyan. And also, pwede rin pagpapakita ng iba't ibang klaseng arts, like katulad sa pintados. So, sa kanila, may mga pinta yung mga katawan nila. Mascara Festival, pinapakita naman yung iba't ibang makukulay at iba't ibang magagandang disenyo ng mga maskara. Yan. So, it tends to be a larger scale event attracting broader participation and sometimes even international tourism. Siyempre, kapag may mga fiestas or festivals na ginagawa sa isang lugar, maraming mga dayo, maraming mga bisita. So it also promotes good tourism industry doon sa lugar. So mas kumikita ang tao pag ganon. So it may also involve mga parades, 'di ba? May mga parade, mga competitions, exhibits ng mga produkto nila, and more diverse range of activities. So yan yung festivals. Again, that is under integrative art. Kasi hindi lang isa, hindi lang dalawa, pero napakaraming iba't ibang art forms na pinagsasama-sama para makabuo nitong festival.
So, ilan sa mga examples ng festival ay yung Sinulog. Ito ay sikat na sikat. The Sinulog Festival. Ito ay sa Cebu. So, this is a colorful celebration and they are honoring the Santo Niño or the Child of Jesus. Meron din namang Ati-Atihan Festival. Ito naman ay sa Kalibo. This is a vibrant festival with vibrant costumes and dances. Sa kanila naman dito ay na-honor nila si Santo Niño and indigenous traditions. Also, isa ring sikat, sa Iloilo naman to, the Dinagyang Festival. So, this is a lively festival with elaborate street dancing competitions. And katulad ng Sinulog Festival, they are also honoring Santo Niño. And we have Panagbena Flower Festival. So, ito naman ay sa Baguio. So, this is a visual feast with flower floats, displays, and vibrant atmosphere. So, itong Dinagyang, Ati-Atihan, at itong Sinulog Festival, these are examples of religious festival. Samantalang ito namang Panagbenga Flower Festival, this is an example of secular festival. So again, dalawang klase kasi ng festival na meron tayo. We have the religious festival and the secular festival. Pag sinabing religious, may kinalaman yan sa relihiyon or pag-honor ng mga santo. While the secular ay labas na yan sa simbahan. So, may kinalaman yan sa mga everyday na scenarios o mga pangyayari sa buhay ng tao. Also, pag nagse-celebrate ng kultura or celebrating good harvest, dyan yan sa secular festival. Now, pag-usapan natin to si Biyag ni Lamang. Ano nga ba itong Biyag ni Lamang? Again, so this is the life of Lamang and this is a prehistoric Ilocano epic, the source of which is look in the dim tradition of the past. Yan. So the epic was very long. Gano'n naman talaga pag epic, talagang mahaba yan. So written versions of it available today seem to show that it was close to 300 stanzas. So, ganun siya kahaba. Pero dahil mahaba yan, syempre mahabang discussion din yan, paiksiin natin. So, I will show you a video of the summary of this Biyag ni Lamang. So, panoorin natin. And later, meron akong mga itatanong sa inyo at sasagutan ninyo yon. Buod ng Biyag ni Lamang, epiko ng Ilocano. Sa lambak ng Nalbuan, sa baybayin ng ilog na Gilian, sa La Union, ay may nakatirang mag-asawa na kilala sa pangalang Don Juan at Mamongan. Nang malapit ng magsilang ng sanggol si Mamongan, nilusob ng tribo ng mga Igorot ang rayon at pinatay ang maraming tauhan ni Don Juan. Sa sobrang galit ni Don Juan, nilusob niya ang mga Igorot upang ipaghiganti ang kanyang mga tauhan. Ngunit, hindi na nakabalik pa si Don Juan sa kanyang nayo. Ang naging balita, siya ay pinugutan ng ulo ng mga Igorot. Samantala, isinilang ni Namongan ang kanyang anak. Ang sanggol ay nagsasalita agad at siya na ang pumili ng kanyang pangalan at ito nga ay Lamang. Siya na rin ang pumili ng kanyang magiging mga ninong. Nang malaman ni Lamang ang masakit na nangyari sa kanyang ama, sumumpa siyang ipaghihiganti niya ito. Sa gulang na 9 na buwan pa lamang, ay malakas, matipuno, at malaking lawaki na siya. Ayaw mang payagan ng kanyang inang hanapin ang bangkay ng kanyang ama, ay nagpumilit pa rin si Lamang na makaalis. Kasama niya sa pagtungo sa lupain ng mga Igorot ang isang maiwagang tandang, ang tangabaran, at ang mahiwagang aso. Sa tulong ng kanyang talisman, ay madali niyang nanakbay ang mga kabundukan at kaparangan. Sa sobrang pagod ni Lamang, siya ay nakatulog. Napanaginipan niya na ang mga Igorot na pumatay sa kanyang ama ay nagsisipagsayaw habang iniikot-ikutan ang pugot na ulo ng kanyang ama. Nagpatuloy si Lamang sa paglalakbay at narating ang puok ng mga Igorot. Nakita niya ang ulo ni Don Juan na nasa sarukang, isang haliging kawayan. Hinamon ni Lamang ang mga Igorot. Pinauwi ng mga Igorot si Lamang upang huwag siyang matulad sa ginawa nila kay Don Juan. Sumigaw ng ubos lakas si Lamang at nayinig ang kabundukan.
Ang tinig niyang naghahamon ay narinig ng marami, kaya't dumating ang mga igurot at pinaulanan si Lamang ng kanilang mga sibat. Hindi man lamang nasugatan si Lamang. Nang maubusan ng sibat ang mga igurot, ay si Lamang naman ang kumulos. Hinugot niya ang mahaba niyang itak at para lamang siyang tumatabas ng puno ng saging na pinapapatay ang mga nakalaban. Umuwi si Lamang sa Nalbuan. Naligo siya sa ilog Amburayan sa tulong ng mga dalaga ng tribo. Sa sobrang dungis na nanggaling kay Lamang, namatay ang mga isda sa ilog ng Amburayan at nagsiyahon ang mga igat at alimasag sa pampang. Matapos mamahina, ay gumayak na si Lamang patungo sa Kalanutyan upang mamigaw sa isang bilag na nagngangalang Ines Kanoyan. Kasama ni Lamang ang kanyang mahiwagang tandang at mahiwagang aso. Sa daan patungo sa Kalanutyan, ay nakalaban niya ang giganteng si Sumarang. Pinahipa ni Lamang sa hangin si Sumarang at ito ay sinalipadpad sa ikapitong bundok. Sa tahanan ni Ines ay maraming tao. Hindi nila napansin si Lamang. Tumakol ang mahiwagang aso ni Lamang. Nabuwal ang bahay. Tumilaok ang mahiwagang tandang. Muling tumayo ang bahay. At mapansin na nila si Lamang. Ipinagtapat ng tandang at aso ang kanilang layunin. Nais pakasalan ni Lamang si Ines. Hindi naman tumutol ang mga magulang ni Ines kung mabibigay si Lamang ng panghik o bigay kaya na kapantay ng kayamanan ni Ines. Nagpadala si Lamang ng 2 barkong puno ng ginto at nasiyahan ang mga magulang ni Ines. Si Ines at si Lamang ay ikinasal ng marangya at maringal sa simbahan. Pagkatapos ng kasalan, bilang patupad sa kaugalian ng mga tao sa Kalanutyan, kailangang manghuli si Lamang ng mga isdang rarang. Nakikinikinita ni Lamang na may mangyayaring masama sa kanya, na siya ay makakain ng pating na berkahan. Ipinagbili ni Lamang ang dapat gawin sakaling mangyari ito. Si Lamang ay sumisid na sa dagat. Nakain siya ng berkahan. Sinunod ni Ines ang bili ni Lamang. Ipinasisid niya ang mga buto ni Lamang. Iniko nito at tinakpan ng sayan Ines. Inikot-ikutan ng mahiwagang tandang at mahiwagang aso. Tumilawak ang tandang at tumahol ang aso. Walang ano-ano'y kumilos ang mga butong may takip na saya. Nanawag si Lamang na parang bagong gising lamang mula sa mahimbing na pagkakatulog. Nagyakap si Lamang at si Ines. Kanilang niyakap din ang aso at tandang at namuhay silang maligaya sa mahabang panahon. Ayan, so after natin napanood yung biyag ni Lamang, ngayon naman sagutan natin itong mga tanong. Ngayon, ang gusto kong gawin ninyo, this is just a form of your assignment and will also serve as your written activity. So, sasagutan nyo ito sa isang buong papel at ipasa ninyo sa akin bukas. Okay? So, number 1 question, who is Lamang? So, sino ba si Lamang? Second question, did Lamang win the heart of Ines? Yan. So, napaibig ba ni Lamang si Ines? Yan. So, describe the wedding of Lamang and Ines. So, i-describe ninyo kung ano yung naging kasal. Yan. Ano yung itsura or ano yung naging setting sa kasal ni Lamang at Ines. So, pang-apat, what are the evident Filipino practices and traditions in the story? Ano kaya yung mga tradisyon, mga Filipino tradisyon at mga nakaugalian natin gawin bilang Pilipino na makikita natin doon sa kwento or doon sa epiko ng biyag ni Lamang. So, pwedeng isa-isahin nyo kung ano yung mga traditions at mga practices na ng mga Pilipino na naandun sa kwento. And number 5, how was Lamang restored life? Paano na ibalik yung buhay ni Lamang? Diba, namatay siya. So, paano siya nabuhay ulit? Ikwento ninyo yon. Okay? So, I am expecting that you will submit that written output tomorrow. So, ngayon, para patunay na talagang pinanood nyo yung video, gusto kong mag-PM kayo sa akin
ng emoji na naka-smile, kasunod nun ay heart, kasunod nun ay like. Okay? So, 3 emoji isa-send din nyo sa akin. Okay, sige. Goodbye, grade 7. See you on our next lesson.